Tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po mga kapatid ay nasa Mateo 8. Okay? Noong nakaraang linggo, si Brother George, pinag-usapan, tinuro po sa atin ang Mateo 8, 1 hanggang 4. Tayo po ay magpapatuloy, pag-aaralan naman natin ang Mateo 8, 5 hanggang 13. Maaari ko po ba kayong anyayahan? Tayo po ay tumayo. Ako'y bumabasa sa bersyon ng ang Biblia. Akin ko po kayong inaanyayahan, sabay-sabay po nating basahin ito. Mateo 8:5 hanggang 13. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon, na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nakaratay. Sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking papagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisusunod sa katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga at pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa senturyon, humayo ka ng iyong lakad at iyong pananampalataya ay gayong ang iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. Tayo po ay magdasal. Diyos, amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil kayo po ang may hawak ng lahat. Kayo po ang may kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba at mapag-aralan ang iyong banal na salita. Aming dalangin, Panginoon, na buksan po ninyo ang aming mata, puso at isipan ng aming pong maintindihan, maisagawa, at maibahagi ang iyong banal na salita. Panginoon, ako po ay inyong gabayan, naway ako'y maging tapat lamang sa inyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay, pinamagatang natin ang pag-uusapan natin sa hapon na ito na tunay na pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Pananampalataya. Ano ang pagkakaalam mo ng kahulugan ng salitang pananampalataya? Sa English, faith. Tinawag nga natin kanina umaga to na true faith. Ano ang definition mo ng kahulugan ng pananampalataya? Ang definisyon ng mundo, ang kahulugan ng mundo sa pananampalataya ay ganito. Basta mananampalataya ka lang sa sarili mo, ay magagawa mo. Maniwala ka lang daw sa sarili mo, ay kahit ano, magagawa mo, makukuha mo. Yan ang definisyon ng mundo. Maraming relihiyon na magbibigay ng kahulugan na ang pananampalataya ay basta merong Diyos at kailangan lang tayo maniwala. Yan ang definisyon ng mundo at ng ibang relihiyon. Sa dahilan, ang marami ring magsasabi na ang definisyon ng pananampalataya na sinasabi ng ibang Kristiyano ay
talagang medyo tama naman dahil ang kanilang pananampalataya ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngunit kahit anuman ang sabihin ng ibang mga Kristiyano, ang nakalulungkot na kahit si Kristo ang sinasabi nilang Panginoon nila, hindi naman po ito nakikita sa mga buhay nila. Natutunan nga natin itong mga 2 linggong nakaraan na nakasulat sa Mateo 7, na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian. Marami din ang gagamit ng salitang pananampalataya sa maling paniniwala at maling pag-aakala. Narinig na po ninyo sigurado ito. Marami ang magsasabi, by faith, I will claim it. Maraming ganito ang gagamit nito. Upang ating makuha ang tamang definisyon, kailangan po natin kunin sa mismong pinagmula ng salitang pananampalataya. At walang iba kung hindi sa Biblia. Sa Hebreo 11, versikulo 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ho ang definisyon ng Panginoong Diyos sa salitang pananampalataya. Mga kapatid, alam po ba natin na hindi ang pananampalataya ang magliligtas sa atin? Alam na po ba natin iyon na hindi ang pananampalataya ang magliligtas sa atin, kundi ang magliligtas sa atin ay kung saan nakatuon, saan nakasentro ang pananampalataya natin. Yun ho ang magliligtas sa atin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus na kahit ang pananampalataya mo ay kasing liit ng mustard seed, ay importante iyon. Dahil hindi ho ang pananampalataya ang magliligtas sa atin, kundi ang sentro-punto ng pananampalataya natin. At ngayong hapon nga ay makikita natin na ang tunay na pananampalataya ay nakasentro lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pananampalataya ay nakasentro lamang sa Panginoong Hesukristo. Hahatiin ho natin sa 3 bahagi ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Ang pakiusap, mula sa versikulo 5 hanggang 6, ang pagtugon, mula versikulo 7 hanggang 10, at ang pagpapala, mula versikulo 11 hanggang 13. Umpisahan na ho natin ang pakiusap. At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik. Mula sa pagtuturo ng Panginoong Hesus sa sermon sa bundok, at nang bumaba ang Panginoong Hesus sa bundok, ang may akda ng libro ng Mateo ay kaagad nagbigay ng mga kwento ukol sa mga pagpapagaling ng mga may sakit ng Panginoong Hesukristo. Sinabi nga po ng mga dalubhasa sa Biblia, malaki ang posibilidad na naubos ng Panginoong Hesus ang lahat ng may sakit sa bahagi ng mundong iyon, sa bahagi ng Palestino, sa panahon na nagmiministeryo ang Panginoong Hesukristo. Kasi ho talagang libo-libo ang pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Sinabi rin din ni Apostol Juan na hindi lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus ay naisulat sa Biblia po natin sa kadahilanan kung ang lahat ng ito ay sinulat ay hindi po magkakasya sa mga librong Bibliang daladala natin. Ngayon, ang partikular na pangyayaring ito ay nangyari nang pumasok ang Panginoong Hesus saan? Sa lugar ng Capernaum. Kung inyo pong pag-aaralan, ang syudad ng Capernaum ay ang naging parang bagong headquarters ng Panginoong Hesus matapos siyang itaboy sa sarili niyang bayan ng Nazaret. Kasi di ba ang Panginoong Hesus nagpunta sa sarili niyang bayan ng Nazaret, ngunit siya ay itinaboy. At nagpunta po ang Panginoong Hesus sa bayan na ito, sa bayan ng Capernaum. Dito po nagtungo ang Panginoong Hesus. Sabi nga po nila, ang Capernaum noon ay isang napakagandang lugar noong mga panahon na iyon. Ito ay nasa hilaga, north
of the Sea of Galilee. Kung makikita po kayo ng mapa, yung Sea of Galilee, nandito ho siya sa Hilaga, north of the Sea of Galilee. Ang nakalulungkot, mga kapatid, ang napakagandang syudad na ito noon, sa ngayon ay wala na po. Hindi na ho ninyo makikita ho ito, wala na po kayong mapupuntahang Capernaum. Bakit ko? Bakit kamo? Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi po nito sa Mateo 11:23 hanggang 24. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka, baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma, sana ginawa ang makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siyang hanggang sa araw na ito. Datapwat sinasabi ko sa inyo na higit na mapapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghukom kaysa sa iyo. Bakit ito? Anong nangyari? Kasi matagal na namalagi ang Panginoong Hesukristo sa Capernaum. Napakarami niyang mga turo, napakarami niyang ginawang mga milagro. Ngunit ang nangyari sa Capernaum, kahit na ginawa doon yun ng Panginoong Hesukristo, ay hindi po naniwala ang mga taga roon sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga ito ay binansaga ng Panginoong Hesus na darating ang araw ay mawawala ang Capernaum. Alam po ninyo, kahit anong ganda ng lugar ng Capernaum noon, ngayon wala na po ito. Ito ay nasira na po. Di na po nila muli itong ginawa. Ginawa nila ang mga bayan sa paligid ng Capernaum, pero ang Capernaum ay hindi na po nila muling ginawa. Ngunit sa pinag-aaralan po natin ngayon, dito po nagtungo ang Panginoong Hesus. Mula sa Sermon sa Bundok, tumungo siya sa Capernaum. Malaki ang posibilidad na tumitira ang Panginoong Hesukristo sa bahay ni Apostol Pedro. Bakit to? Dahil dito ho nakatira sa Capernaum si Apostol Pedro. Makikita po nga natin yan sa susunod na 2 linggo. Dahil patapos nitong kwento ukol sa senturyo, tutungo naman sila sa bahay ni Pedro. At alam po ninyo, sa panahon ngayon, makikita din pa daw po natin ang kapirasong natira sa bahay ni Apostol Pedro. At kung may pagkakataon nga ho kayo na makapunta sa Israel, sana sa inyong pagbabalik ay ito pong inyong maikwento. Kaya't ano ang nangyari pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa syudad na ito? At pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na sa kanya'y namanhik. Kung inyo pong pag-aaralan, ang kwento po na ito na Mateo 8:5 hanggang 13 ay nakasulat din po sa Lucas Kabanata 7. Kaya kung ako sa inyo, buksan ninyo rin ang mga Biblia ninyo sa Lucas 7. Dahil babalik-balikan ho natin ang mga turo dito. At makikita po ninyo ang ibang detalye sa kwento ng senturyong ito sa libro po ng Lucas. Ang sinulat po ni Mateo ay di na binanggit ang ibang detalye. Ngunit si Lucas po ay isinulat po ito. Kung inyo nga pong aalamin, ang sulat ni Lucas ay nakatuon para kanino? Sinulat po ni Lucas ang kanyang libro para sa mga hentil. Si Lucas din po ay isang doktor. At dahil nga si Lucas ay isang hentil na nagsusulat para sa mga hentil, kaya marahil sinulat niya ang lahat ng mga detalye na nakasulat ukol sa kwento na ito. At makikita po natin yan mamaya sa libro ng Lucas kung ano mismo ang mga detalye na ito. Ngayon, makikita po natin sa libro ni Lucas na di mismo ang senturyon ang pumunta sa Panginoong Hesus. Kung inyo pong babasahin, makikita po ninyo, hindi ang senturyon ang pumunta sa Panginoong Hesus. Ang pinapunta po ng senturyon ay ang mga matatanda ng mga Hudyo ng Capernaum. Kaya't makikita natin na ang senturyon ay nagkaroon ng komunikasyon sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga matatanda ng mga Hudyo. Ulitin ko ho, hindi ang senturyon ang pumunta sa Panginoong Hesus, ngunit ang mga elders, ang mga matatanda ng mga Hudyo ng Capernaum. Hindi po siya mismo ang pumunta.
Hindi po siya pumunta, hindi dahil sa dahilang siya ay isang primadona. Hindi dahil siya ay paimportanteng senturyon. Ngunit, ayaw pong pumunta ng senturyon sa kadahilanan, ang tingin ng senturyon sa sarili niya ay di karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Hesus. Yun po ang dahilan kaya hindi siya nagtungo sa Panginoong Hesus. Ang tingin niya sa sarili niya ay marumi siya dahil nga hentil siya. At titingnan natin mamaya ang turo kung bakit ganito ang tingin ng mga hentil sa sarili nila. Tingnan naman natin ngayon kung ano ba ang isang centurion. Pamilyar po ba kayo sa tinatawag na Roman centurion? Makikita niyo yan sa mga pelikula, di ba? Lalo-lalo na pagka Holy Week. Ang isang centurion ay isang makapangyarihang opisyal ng kanilang Romanong hukbong sandatahan. Ang isang centurion ay humahawak ng 100 sundalong Romano. Kung tawagin sa English, mga legionnaire. Yun ang tawag sa mga sundalo ng Romano. So ang isang centurion ay makapangyarihan. May hawak siyang 100 sundalo. Alam po ninyo, ang mga relasyon ng Romano at ng mga Hudyo ay hindi po ganoon kaganda. Dahil madalas inaabuso po sila, inaabuso ang mga Hudyo ng mga Romano. Makikita po ninyo ito, ang mga pang-aabusong ito, sa halimbawa ng pagbubuwis. Napakataas ng mga buwis na ipinaparatang sa mga Hudyo ng mga Romano. At ano pa ho, makikita rin mismo ninyo na nakasulat sa batas kung paano abusuhin ang mga Hudyo. Naalala ho ba ninyo yung turo na ang isang Romano ay maaaring sabihin sa isang Hudyo na buhatin mo ang gamit ko. Batas ho yun. Pag hindi sumunod ang Hudyo, pwede silang ikulong. Batas ho yun. Ang sinasabi niya, gaano kalayo pwedeng buhatin? 1 milya ang pwedeng buhatin. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Nung pinag-aralan natin, kung inutusan kang magbuhat ng 1 milya, buhatin mo pa ng 1 milya. Ganon ho ang relasyon ng mga Hudyo at ng mga Romano. Ngayon, paano ba pinipili ang mga sundalong Romano? Ito po ang proseso para luminaw ang konteksto ng turo. Ang mga Romano ay mismong pinipili ang mga sundalo kung saan po sila nadedestino. Halimbawa, hindi ho mag-iimporta ng sundalo, kunwari tayo nandito sa Alabang, hindi sila kukuha sa Parañaque. Kukuha sila ng mga tuturuan nila, ng mga ititrain nila dito mismo sa Alabang. At paano sila mamili? Ang mga Romano ay pumipili ng mga sundalo na hindi Hudyo. Okay? So kung hindi sila Hudyo, ano tawag sa kanila? Sila ay mga hentil. Okay? So pipili sila mismo sa lugar kung saan sila madidestino. Doon sila kinukuha, doon sila sinasanay. Kaya't ang mga Romanong sundalo ay mga hentil. At kung ikaw ay Romanong sundalo na, para maging centurion ka, kailangan magaling ka. Para umakyat ang pwesto mo, para maakyat ang posisyon mo. At ang mga centurion, mga kapatid, ay hindi mga lampa. Matitipuno ang mga kalalakihang ito. Sinabi nga doon sa isang historian na ang centurion ay mga matitipuno at matatangkad. Ako nga yata mismo hindi ipapasa bilang isang senturyo. Bakit ko ho pinapaliwanag ito? Kaya nga ngayong inyong isipin ang pangyayari sa bersikulo na ito. Isang hentil na Romanong senturyo ang nakiusap sa Panginoong Hesukristo. Hentil na Romanong senturyo na nakiusap sa Panginoong Hesukristo. Itong nakaraang linggo, yung tinuro po ni Brother George, ang lumapit sa Panginoong Hesukristo ay ang isang kitungin. Ang kitungin ang nakiusap at pinagaling. Ngayon naman ay isang alipin ng hentil na senturyo ang lumapit sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, itong mga taong ito ay mga di kanais-nais para sa mga Hudyo, lalong-lalo na para sa mga Pariseo.
Kung inyo nga pong papansinin, sa libo-libong mga taong pinagaling ng Panginoong Hesus, ito po ang isinulat ni Mateo sa kabanata kaagad na ito. Sa kabanata nga mismo na ito, makikita nating 3 na klaseng katao ang pinagaling ng Panginoong Hesukristo. Unang-una, isang kitungin. Ikalawa, ang alipin ng isang hentil na Romano. At ang susunod na ipapakitang pagalingin ay isang babae. Mga kapatid, ang 30 ito ay hindi pinapahalagahan ng mga Hudyo. Ang tingin nga nila dito ay hindi mga importanteng tao. Isang kitungin, isang alipin ng isang hentil at isang babae. Kaya nga't malaki ang posibilidad na nang marinig at mabasa ito ng mga Hudyo noon, ay talagang nagulantang sila. Mga kapatid, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat. Sa English, God is sovereign. Nang isinulat ito ni Mateo at sinulat ito ni Lucas, sigurado ako, Diyos ang may hawak sa mga puso ni Mateo at ni Lucas. Bakit ito? Na ito talaga ang gustong ipabasa ng Panginoong Diyos sa atin ngayon. Sa kanyang grasya at pagpapala, ang kanyang gustong ipakita na ang kaharian niya ay hindi lang hanggang sa Palestino, hindi lang eksklusibo para sa mga Hudyo, ngunit ang kanyang tunay na plano ay para ito sa lahat ng tao. Kasama ang mga hentil, kasama ang mga Hudyo. Ngunit alam po ba ninyo, tuwing magbabasa kayo ng bagong tipan, pag nakikita ninyo ang isang senturyon, ang mga senturyong mababasa nyo ay mababait. Itong senturyon na ito, ang senturyon sa pagpako ng Panginoong Hesukristo at isa pang senturyon na si Cornelio sa libro ng Gawa. Itong mga senturyong nakasulat sa bagong tipan ay mga mababait na senturyo. Ngayon, ano ang nangyari? Ang senturyong ito ay may sinabi o may pinasabi. Verse 6. At nagsabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. Tingnan ho natin ito mabuti. Panginoon, pause muna tayo ron. Panginoon, sa Greko, kurios. Ang kurios ay maaaring ibig sabihin, pag ginamit ng mga Greko, ang ibig sabihin nito maaari ay master, or sir, o sa lengguwahe nating Ginoo. At ang isang ibig sabihin pa nito ay Panginoong Diyos. Ngunit ating mamayang makikita kung ano po talaga ang pagkagagamit sa salitang Panginoon ng senturyong ito. Sinabi niya, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. Talagang kakaiba po talaga ang senturyong ito. Bakit kamo? Una, sino po ba ang nakikiusap? Isang hentil na senturyong Romano. Ikalawa, ano ang kanyang inaapila? Ang kanyang inaapila ay hindi para sa kanya, ngunit para sa kanyang alila, sa kanyang servant. At ano ang dahilan? Ang kanyang alila ay paralitiko. At hindi lang basta paralitiko, ngunit paralitikong lubhang nahihirapan. Panginoon, ang aking alila. Alila, dito sa libro ng Mateo. Ang ginamit na salitang Greko sa salitang alila ay pahise. Okay? Dito sa Mateo, yung alila, yung servant, ang salitang Grekong ginamit ay pahise, na may kahulugan na aking bata. My child. Okay? Ang aking bata ay paralitiko na nahihirapan. Ngunit, sa libro ng Lucas, ang ginamit na salita ni Lucas ay ano? Pag tinignan nyo yung Greko ng servant, doulos. Pamilyar ho ba kayo sa salitang doulos? Ang ibig sabihin ng doulos sa Ingles ay bond servant, alipin. Okay. Bakit ko ho pinapaliwanag ito? Kasi iisipin ng iba, mali yung isa sa mga libro na yan. Kasi sinabi dito,
child, dito sinabi, bondservant. Ganito ho ang paliwanag po niyan. Kaya nga dapat, importanteng pinag-aaralan nating masinsin ang salita ng Diyos. Ating tatanungin, ano ba talaga? Child o slave? Ang sagot, pareho. Noong panahon na iyon ay madalas at normal na magkaroon ang mga Romano ng mga batang maninilbihan. Child servants. Naintindihan ho natin. Ang gamit ni Mateo ay pahise, child. Ang gamit ni Lucas, doulos, bondservant. Common in those days to have a child servant. Okay. Kaya ito po ang ibig sabihin nito. Ngayon, sinabi ngang paralitiko. Di po natin alam kung anong klaseng paralysis meron ang batang ito. Ang alam lang po natin na ang paralysis, ang paraliting kung ito, ang batang maninilbihan ay lubhang nahihirapan. Dahil dun sa kanyang paralysis, sobra siyang nagsasuffer. Alam po ninyo, ang eksenang ito talaga ay kakaiba. Bakit kamo? Una, ang senturyong ito ay nakiusap hindi para sa sarili niya, ngunit para sa batang alipin niya. Kaya talagang kakaiba ang senturyong ito. Alam po ninyo, nung panahong iyon, noong mga panahon ng mga Romano, ang mga Romano ay walang obligasyon sa mga alipin nila. Ang trato nila sa mga alipin ay parang mga bagay lamang. Kung magkasakit, okay lang. Kung naghihirap, okay lang. Wala silang pakialam. Kung tutuusin, maaari lang nilang itapon at patayin ang mga alipin nila kung gusto nila. Wala silang kaparusahan kung ito ang gagawin nila. Baliwala sa kanila ang mga alipin nila. Kung ayaw mo na sa alipin mo, patayin mo o ibenta mo. Ganyan po ang mga Romano. Kaya nga't kakaiba talaga mga kapatid ang senturyong ito. Lalong-lalo na sa versikulong ito dahil ang pakiusap niya ay hindi pansarili niya ngunit para sa batang alipin niya. Maaari din na gawin ng senturyong ito na hayaan lang mamatay ang batang ito. Ngunit di po ganito ang ginawa ng senturyo. Pinakausap pa niya sa Panginoong Hesukristo. Kahit may tsansang masira ang reputasyon ng senturyong ito, dahil sa pagmamahal niya sa alipin niya, ay ginawa niya po ito. Alam po ninyo, ang senturyong ito ay hindi lang mahal ang kanyang alipin. Mapapansin natin na may kakaiba din itong relasyon sa mga Hudyo. Bakit kamo? Sino po ba ang pinakausapan ng senturyong ito na pumunta at mag-apila? Di ho ba, pag binuksan niya yung Lucas 7, ang mga pumunta sa Panginoong Hesukristo ay ang mga matatanda ng Hudyo. Nakasulat ho yan sa Lucas 7. Itong mga matatanda ng Hudyo ng sinagoga ng Capernaum ang nagpunta sa Panginoong Hesukristo. At ano ang dahilan kung bakit pumayag ang mga matatanda ng Hudyo? Dahil ba matapang ang senturyong ito na kaya niyang utusan ang mga Hudyo? Hindi po. Tingnan ho ninyo sa Lucas 7:4. At nang magsidating sila kay Jesus, ito yung mga elders, yung mga matatanda ng Hudyo, dumating na sa Panginoong Hesukristo, ay ipinamanhik nilang mapilit sa Kanya na sinasabi, karapat-dapat siya na gawin mo sa Kanya ito. Muli, ang kanilang sinabi ay karapat-dapat na gawin ito para sa senturyo. Sila na po mismo ang nag-apila. At bakit karapat-dapat ang senturyong ito? Ito po ang dahilan. Verse 5. Luke 7, verse 5. Sapagkat iniibig niya ang ating bansa at ipinagtayo niya tayo ng ating sinagoga. Ngayon, mga kapatid, mas malalim pa ang ating pagkakakilala sa senturyong ito. Ang senturyong ito ay naniniwala, nananampalataya, nananalig sa Diyos nila, sa Diyos ng mga Hudyo. Sumasampalataya ang senturyong ito sa nag-iisang makapangyarihang Diyos Ama.
dahil sa patunay na siya mismo ang tumulong sa pagtatayo at pagpapagawa ng sinagoga nila. Siya po ay isang tinatawag nating God-fearing Gentile centurion. Siya ay katulad ni Cornelius sa libro ng Gawa. Nananalig siya sa nag-iisang tunay na Panginoong Diyos ng mga Hudyo. Kinikilala niya ang mga Hudyo na sila ang nasyon ng pangako. At ipinapahiwatig ito ng senturyo sa pagtulong sa pagpapagawa ng sinagoga ng mga Hudyo. Mahal niya ang bansa ng mga Hudyo. Siya ay isang God-fearing Gentile centurion. Prinsipyo. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang tanging paraan upang mapakilala ng isang Kristiyano sa ibang tao ang Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ho. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang tanging paraan upang mapakilala ng isang Kristiyano sa ibang tao ang Panginoong Hesukristo. Gaano ka kadeterminado at sigurado na ipahayag at ipakilala sa ibang tao ang Panginoong Hesukristo? Gaano ka kadeterminado at sigurado na ipahayag at ipakilala sa ibang tao ang Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, paano tayo pumipili? Paano ka pumipili ng taong babahagingan mo ng patungkol sa Panginoong Hesukristo? Paano ka pumipili ng taong babahagingan mo ng mga bagay patungkol sa Panginoong Hesukristo? Pinipili mo lang ba yung komportable ka? Yung happy ka? Papaano naman yung iba? Pag nakita natin sa konteksto na ito, ang senturyong ito ay hindi namimili ng tao. Ano ang maaaring isakripisyo mo para lamang maibahagi mo sa ibang tao ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo? Ano ang maaaring isakripisyo mo? Maaaring oras mo? Maaaring ang salapi mo? Maaari, mga kapatid, mismo ang buhay mo. Di ba madalas tayong mga Kristiyano masyadong mahiyain? Ano ang maaaring isakripisyo natin? Dahil ang tunay na pananampalataya ay nakasentro lamang sa Panginoong Hesukristo. Ang tunay na pananampalataya ay nakasentro lamang sa Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng unang dibisyon, ang ikalawang dibisyon, ang pamagat, ang pagtugon. Kanina ang pakiusap, ngayon naman ang pagtugon. Matapos ipaalam sa Panginoong Hesus ang kondisyon ng alipin ng senturyon, sumagot ang Panginoong Hesus at sinabi niya sa kanya, "Paroroon ako at siya'y aking pagagalingin." Ngayon, ganito ho uli sa Lucas 7, ating tatandaan na hindi ang senturyo ang pumunta sa Panginoong Hesus, kundi yung mga elders ng mga Hudyo. Nung sinabi ito ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanya, "Paroroon ako." Papunta na ang Panginoong Hesus sa tahanan ng alipin ng senturyo. Ang nangyari nang nabalitaan ito ng senturyo na papunta na ang Panginoong Hesus, nagpadala na naman siya ng mga tao. Ang sinabi niya, ano po? Sumagot ang senturyo at sinabi, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan." Pinigilan ng senturyo na pumunta sa kanya ang Panginoong Hesus. Bakit? Alam po ninyo kasi may turo ang mga Hudyo na hindi nararapat na pumunta ang isang Hudyo sa tahanan ng isang Hentil. At kung gagawin ng mga Hudyo ito, ay magiging marumi ang isang Hudyo. Makikita ninyo ang isang kwentong ganito sa libro ng Gawa. Nangyari ito nang si Pedro ay pumunta kay Cornelio. At kung inyong pong papansinin, nakasulat din sa libro ng Lucas
Di ba sinasabi natin, hindi mismo ang senturyo ang pumunta sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Ang tingin talaga ng senturyo sa sarili niya ay hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoong Hesukristo. At di din po mismo dapat pumunta para sa kanya ang Panginoong Hesukristo sa bubungan niya, sa tahanan niya. Kung tutuusin mga kapatid, iisipin po ninyo, yung senturyong ito, dapat sigurado ako kung nakapagpagawa siya ng sinagoga. Imagine niyo na lang ang bahay niya. Hindi ho mahirap ang senturyong ito. Kung tutuusin, pwede niyang i-welcome ang Panginoong Hesukristo sa tahanan niya. Ngunit hindi ganyan ang tingin ng senturyong ito. Ang tingin ng senturyong ito sa sarili niya ay marumi siya. Ayaw gawin niya ng senturyong ito dahil ayaw labagin ng senturyo ang katuruan ng mga Pariseo. Kasi ho, ang katuruan ng mga Pariseo, hindi nga dapat pumupunta ang isang hentil sa bahay, ang isang Hudyo sa bahay ng mga hentil. Isang side kwento. Alam po ba ninyo na ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil ay marurumi? Kailanman hindi nila gagamitin ang mga pangkain ng mga hentil. Yung kutsara, tinidor, pinggan, plato, hindi gagamitin ng Hudyo ang kagamitan ng mga hentil. Ganito rin ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil. Tinuturo nila na mga hentil ay pinapatay ang mga anak nila sa mga bahay nila at itinatapon lang doon. Kaya ang sinasabi ng mga Hudyo, ang mga hentil ay tunay na marurumi. Ang senturyo ay may tamang pananaw sa sarili niya. Na kahit ano paman ang kapangyarihan niya, siya ay isang marumi na senturyo. At di siya karapat-dapat makihalubilo sa Panginoong Hesukristo. Dahil nga, mga kapatid, tama ang pagkilala niya kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga't nasabi niya na di siya karapat-dapat humarap sa Panginoon niya. Lalong-lalo na di siya karapat-dapat na puntahan sa tahanan niya. Kakaiba talaga ang senturyong ito. Bakit kamo? Napakarami ngayon na makikita tayong mga sinasabi nilang sila ay mga Kristiyano, na matapos nilang masabi na Kristiyano sila, ay ang akala mo, Diyos pa ang may utang ng loob sa kanila. Nabuti na lang, tinanggap daw nila ang pagpapala na binigay sa kanila. Napakaraming mga Kristiyanong ganito, na parang ang Diyos pa ang may utang ng loob sa kanila. Pag humihingi ng mga dasal sa Panginoong Diyos, kulang na lang, parang pinipilipit nila ang kamay ng Diyos para makuha nila ang gusto nila. Di po katulad ng senturyong ito, na tama ang pagtingin niya sa sarili niya, na wala siyang ipagmamalaki kahit ano paman ang katungkulan niya. Tandaan po natin mga kapatid, ang isang senturyo ay hindi isang ordinaryong pwesto. Nag-uumpisa ang isang senturyo sa isang mababang Romanong sundalo. Kailangan niyang magtrabaho, maging magaling, mahirapan bago siya maging isang senturyo. At muli, ang isang senturyo ay maraming hawak na sundalo. At ang isang senturyo ay matipuno at makisig ang pagkatao. Kaya't di basta-basta ang posisyon ng senturyong ito. Ngunit kahit ato paman ang kanyang katungkulan, makikita natin sa senturyong ito na hindi niya pinanghahawakan, hindi niya pinagyayabang ang kanyang mataas na katungkulan. Makikita natin sa senturyong ito na hindi siya mayabang, ngunit siya ay mapagkumbaba. Ang senturyong ito, malaki ang posibilidad ay isang mayaman. Dahil nga, napatayo niya ang sinagoga ng mga Hudyo sa Capernaum. Kaya nga't ating mapapansin na ang senturyong ito ay mapagkumbaba. Siya ay maamo. Siya ay mahabagin. Siya ay mapagmahal. Ang hentil na senturyong ito ay may tamang pagkilala at pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. At ngayon, makikita natin lalo na ang puso niya sa versikulo 8.
Tingnan po natin. At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Ang sinabi po niyang ito ay malinaw na pinapakita kung ano ang tunay na puso ng kanyang pananampalataya. Ang puso ng senturyong ito ay mapagkumbaba. Hindi lang niya basta kinikilala ang Panginoong Hesus na ordinaryong kuryos, master, sir. Hindi ho ganon ang pagkakagamit ng senturyong ito sa salitang Panginoon. Ginamit niya ang salitang Panginoon para ipahayag na ang Panginoong Hesus ay Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang salitang Panginoon ay ginamit niya sa konteksto na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Kaya nga't ang tingin ng senturyong ito sa sarili niya ay isang maruming hintil, na di nararapat makapiling ang Diyos na makapangyarihan. Marahil alam niya at nakita na niya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sarili niyang nakita, kaya nga't sinabi niya, di na po kailangan pumunta ng Panginoong Hesus sa tahanan niya dahil sa isang salita niya lamang ay gagaling na ang kanyang alila. Talagang kakaiba ang senturyong ito. Sa isang salita niya lamang ay gagaling na ang alila. Malaki ang posibilidad na ang senturyong ito ay kinikilala na tunay na makapangyarihan ang Diyos ng mga Hudyo. Malaki ang posibilidad dahil ito ay isang God-fearing Gentile. Alam niya ang libro ng Henesis. Bakit kamo? Di ho ba nakasulat sa libro ng Henesis na ginawa ng Panginoong Diyos ang lahat sa pagbibigkas lamang ng salita. Ganoon katindi ang pananampalataya ng senturyong ito. Ganoon kalalim ang pagkakakilala niya sa Panginoong Hesukristo. Gayon na rin ang pinahahalagahan niya ang salita na nanggagaling sa labi ng Panginoong Hesukristo. Muli, ang senturyong ito ay napaka mapagkumbaba. Dahil nga tama ang kanyang pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo na tunay na Panginoon. Tama din ang pagkakakilala niya sa sarili niya. Ang senturyong ito ay mahabagin, mapagmahal, dahil nga pinakita niyang pagmamahal niya sa batang alipin niya. Ang senturyong ito ay sensitibo sa pangangailangan ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga Hudyo, dahil nga pinatayo niya ang sinagoga ng mga Hudyo. Pag tinignan niyo yung mga katangian na yon, maaalala niyo yung turo sa Mateo 5. Di ho ba, itong katangian na ito yung tinatawag na beatitude attitude. Ito ang sinasabi, ito ang ipinapakita ng senturyong ito. Tayo'y magpatuloy. Matapos sabihin ng senturyon na hindi karapat-dapat pumasok sa tahanan niya ang Panginoong Hesus dahil ang tingin ng senturyo sa sarili ay marumi, at matapos nga ipakita ng senturyo ang tamang pagkilala niya sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus, tingnan ninyo ang sinabi niya. Versikulo 9. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon. At sa isa halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at kanyang ginagawa. Ngayon naman mga kapatid ay kanyang ipaliliwanag kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi niya ukol sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng senturyo na siya ay isang tao na nasa ilalim ng kapamahalaan. Na meron siyang mga tao, meron siyang mga kawal sa ilalim niya. Na yung mga tauhan na yon ay susunod kapag inutusan niya. Ang senturyong ito ay nagsasalarawan ng kapangyarihan ng isang taong may katungkulan. Kumbaga, ganito ang sinasabi niya, alam ko
ang ibig sabihin ng kapangyarihan. Dahil meron din ako niyan. Mayroon sigurado mga kapatid, sa panahon na ito na sumusunod sa Panginoong Hesukristo, na kinu-question ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Tatapwat narinig na nila ang turo ng Panginoong Hesukristo, kini-question nila ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi ang senturyong ito. Ang senturyong ito, alam sigurado kung sino ang Panginoong Hesukristo. Alam ng senturyong ito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Marahil narinig niya rin ang mga turo ng Panginoong Hesukristo. Kaya't alam niya ang kapangyarihan at kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ng senturyo ay ganito, kung ako, isang senturyo na nasa ilalim ng kapamahalaan, ngunit may ganitong kapangyarihan, lalong-lalo ka na, Panginoong Hesukristo, na nasa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan, na hindi sa nasa ilalim ng kapamahalaan. Dahil ikaw mismo ang Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Kaya't ganun na lang ako kasigurado sa kayang gawin mo sa mga sinasabi mo. Kaya nga't kahit isang salita lamang ay kaya mong pagalingin ang alipin ko. Kakaiba po talaga ang senturyong ito. Ito ho ang prinsipyo. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang tanging paraan upang makasunod ang Kristiyano sa Panginoong Hesukristo. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang tanging paraan upang makasunod ang Kristiyano sa Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay susukatin ngayon, gaano tayo kasunurin sa Panginoong Hesus? On a scale of 1 to 10, 1 hanggang 10, 10 bilang pinakamataas, ano kaya ang sukat natin? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit di natin siya lubusang sinusundan? Ano ba ang tingin natin sa salita ng Diyos? Mas nakalulungkot nga tayo hawak natin ang salita ng Diyos. Gaano kadalas talaga natin pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan, pinagninilay-nilayan ang salita ng Diyos? Pag nakita ba nating sinabi ng salita ng Diyos, ito ba'y talagang ating pinaniniwalaan? O ito'y ating pinagdududahan? Mga kapatid, anong mga ebidensya na magpapatunay na ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus? Ano ang mga ebidensya? Makikita ba ito sa mga salita mo? Makikita ba ito sa mga gawa mo? Ang tunay na pananampalataya ay nakasentro lamang sa Panginoong Hesukristo. Ikatlong dibisyon, ang pagpapala. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya. At sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Tingnan po natin ito at pag-aralan po nating mabuti. At nang marinig ni ito ng Panginoong Hesus, siya ay namangha. Siya ay nagtaka. Dito sa ang Biblia, nakasulat, nagtaka. Sa magandang balita, namangha. Kunin ho natin sa Greko. Thaumadso. Sa English, wonder. Admire. Siya ay talagang na-marvel sa English. Bakit ko sinasabi ito? Ang pananampalataya ng senturyong ito ay talagang kakaiba. Walang kapareho. Isipin na lang po ninyo na ang Panginoong Hesus, all-knowing, omniscient, alam ang lahat, ay hindi mapigilan ang kanyang nararamdaman. Nasadyang sinabi niya na siya ay namangha sa sinabi ng senturyong ito. Kakaiba po talaga ang eksena na ito. Si Jesus ay talagang namangha sa senturyo sa kanyang pananampalataya. At sinabi ng Panginoong Jesus, at nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisusunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kahit sa Israel man ay hindi ako
nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya? Ano po ba ang sinabi ng Panginoong Hesus? Kumbaga parang ganito, sa libo-libo ng pinagaling niya, sa libo-libo ng sumusunod sa Kanya, sa libo-libo ng nakihalubilo sa Kanya, ni minsan wala pa siyang nasumpungan na ganitong pananampalataya. Hindi nasumpungan ng Panginoong Hesus ang ganitong pananampalataya sa Israel. At ito ang kauna-unahang beses na nakita ng Panginoong Hesus ang pananampalatayang ganito katindi. Kakaiba po talaga ito. Alam po ninyo, kung isa man ako sa mga disipulo noon na sumusunod sa Panginoong Hesukristo, talagang mapapaisip ako. Kahit nung pinag-aaralan ko to, nag-iisip ako, Lord, ganito rin ba ikaw sa pananampalataya ko? At alam ko na ang sagot ko. Marahil hindi oo. Kakaiba po kasi talaga ang senturyong ito. Parang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, di ba dapat silang mga Israelita na tinatawag na covenant people, silang mga Israelita na tinatawag na angkan ni Abraham, Isaac at Jacob, silang mga Israelita na tinatawag na napiling nasyon ng Panginoong Diyos, dapat sa kanila ang Panginoong Hesus na mangha. Hindi nga po. Ito ay nagmula pa sa isang hentil na Romanong senturyo. Hindi ko alam kung ano ang naging reaksyon ng mga Hudyo nung panahon na iyon. Himayin nating mabuti. Bakit namangha ang Panginoong Hesus sa pananampalataya ng senturyong ito? Kasi baka iisipin natin, namangha ang Panginoong Hesus dahil naniniwala ang senturyo na kayang pagilingin sa salita lamang. Isa yon sa mga dahilan. Himayin natin, dahan-dahanin po natin. Alam po ninyo, ang pananampalataya ng senturyong ito ay pananampalatayang totoo. Ang tunay na pananampalataya. Una, dahil totoo ang pananampalataya niya, tama ang pagkakakilala niya sa Panginoong Hesus. Kilala niya ang Panginoon bilang Panginoon. At dahil tama ang pagkakakilala niya sa Panginoong Hesus, kinikilala niya rin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ikalawa, dahil totoo ang pananampalataya niya, ay naging tama ang pagtingin niya sa sarili niya. Ang tingin niya ay marumi siya. Sa salita natin, makasalanan siya. Ikatlo, dahil totoo ang pananampalataya niya, ito ay nag-usbong ng pagmamahal sa alipin niya. Ano tawag doon? Unconditional love. Agapaw. Agape. Dahil totoo ang pananampalataya. Bakit unconditional? Tandaan natin, alipin niya yun. Wala siyang makukuha sa alipin niya. Dahil totoo ang pananampalataya niya. Mahal niya pati ang alipin niya. Ikaapat, dahil totoo ang pananampalataya niya, ito ay nakita ng iba. Nakuha ho natin yung nakita ng iba. Di ho ba, yung mga matatanda ng Hudyo ang mismong nag-apila para sa kanya. Talagang namangha. Jesus was marveled with this centurion's faith. Alam po ninyo, kahit nga sa mga sariling disipulo ng Panginoong Hesus, may ilan pa nga, hanggang mamatay at mabuhay ang Panginoong Hesus, hindi pa kumbinsido. Ang isa doon, sino? Si Felipe. Di ba, nung malapit nang ipako ang Panginoong Hesus, sinabi ni Felipe, Lord, just show us the Father. At tiningnan lang siya ng mapagmahal ng Panginoong Hesus. Sinasabi ng Panginoong Hesus, Philip, 3 taon na tayong magkasama. If you've seen me, you have seen the Father. Isa pa, si Tomas. Namatay na, nabuhay na ang Panginoong Hesus, ikinuwento na sa kanya, sinabi sa kanya, ngunit si Tomas nagduda pa rin. Kaya nga talagang kakaiba ang pananampalataya ng senturyong ito. Verse 11, at sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa silangan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, itong mga susunod na bersikulong ating titingnan ay magdudulot ng kasiyahan at dapat kalungkutan.
tingnan po muna natin ang kasiyahan. Bakit? Sinasabi ng Panginoong Hesus ang katotohanan. Marami, hindi kaunti, marami ang magsisipanggaling sa silangan at kanluran. Ano ho ang ibig sabihin nito? Kung may silangan at kanluran, dapat may pinagitnaan, dapat may pinanggalingan. Ano ho ang gitna? Ang gitna ay ang Israel. Silangan ng Israel, kanluran ng Israel. Ano ibig sabihin nun? Marami ang mga pagsisinggaling mula sa bayan ng silangan at kanluran ng Israel. Maraming mga hentil mula sa silangan at kanluran ang magsisipat dating. At ano daw ang mangyayari sa kanila? Sila ay magsisiupong kasama si Abraham at si Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Maraming mga hentil ang magsisiupong kasama Abraham, Isaac at Jacob. Ano ibig sabihin ng upo? Ano ibig sabihin ng kasama? Ang simpleng ibig sabihin po nito, sila ay makikipagsalo-salo, sila ay makakasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Nasaan po ba si Abraham, Isaac at Jacob ngayon? Nasa langit. Maraming mga hentil ang makikita sa langit. Sigurado, nung marinig ng mga Hudyo ito, nagulantang na naman sila. Bakit? Ang alam nila, ang mga Hudyo lamang ang nasa langit. Ang mga hentil, lahat nasa impyerno. Yun yung masaya. Ito ngayon, yung malungkot. Ano yung nakalulungkot? Verse 12, datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na ang mga pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Datapwat ang mga anak ng kaharian, yung mga tinatawag na anak ng kaharian. Sino ho ba yung anak ng kaharian na itatapon sa kadiliman? Sino po ba ang mga ito? Ang tinutukoy dito ang mga Hudyo. Nakalagay nga po sa Gawa 3, sinabi ni Pedro, kayong mga anak ng kaharian. Bakit? Bakit sila tinatawag ng anak ng kaharian? By rights, ang mga Hudyo po ang may hawak ng tawag na bilang anak ng kaharian. By right. Sila po ang nasyon ng pangako. The promised people. Sila po ang mga angkan ni Abraham, Isaac at Jacob. Diba? Pag sinundan ho ninyo yung kanilang angkan, mahahanap nila dati kung sino ang ninuno nila, sino ang mga lolo nila. Sila po ang binigyan ng pangako. At ang mas matindi, sa kanila po nang galing ang Panginoong Hesukristo. Sa kanila dapat ang mga pribileyo. Ngunit ano daw ang mangyayari sa kanila? Verse 12, datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Ito mga kapatid ang nakalulungkot. Marami sa mga Hudyo noon hanggang sa mga Hudyo ngayon ay hindi pa rin kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Marami sa kanila ang hindi lumilingon sa Panginoong Hesukristo. Marami sa kanila ang naniniwala dahil angkan sila, ligtas sila. Ngunit mali ang kanilang pag-aakala. Yung pala, kabaliktaran ang punta nila. Kaya talagang nakalulungkot. Mga kapatid, kaya nga, kung inyong nanaisin, kung inyong mamarapatin, ating ipagdasal ang mga taga-Israel. Dahil hanggang sa punto ngayon, hindi pa rin nila kinikilala, hindi tinatanggap ang Panginoong Hesus. Datapwat, marami ring mga Hudyo ang naniniwala na. Okay? Sinasabi nga dito, ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay nasa dilim. Nananangis at nangangalit ang mga ipin. Bakit sila nananangis at nangangalit ang mga ipin? Dahil sa gitna po ng kadilimang ito, ay patuloy silang susunugin, patuloy silang pahihirapan, kasama ang ibang taong hindi naniwala sa Panginoong Kristo, sila ay magkakasama sa impyerno. Ito po mga kapatid ang katotohanang nakakapanlumo. Verse 13, at sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pananampalataya, pagsasampalataya, ay gayon sa iyo'y mangyayari. At gumaling ang kanilang alila sa oras ding iyon. Katulad ng unang sinabi ng Panginoong Hesus, na kanyang pagagalingin ang
alipin ng senturyong ito. Tinupad mismo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pangako. Ngunit katulad nga ng sinabi ng senturyo na isang salita lamang ng Panginoong Hesus ay pinagaling niya na ang alipin ng senturyong ito. Huling prinsipyo. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang pagpapalain ng Panginoong Hesus. Pananampalatayang nakasentro lamang sa Panginoong Hesus ang pagpapalain ng Panginoong Hesus. Ano kaya ang magiging tugon ng Panginoong Hesus sa pananampalataya mo ngayon? Ano kaya ang kanyang magiging tugon? Katulad ba nitong sa senturyo na siya ay namangha? Will he also be marveled with our faith? Sa paanong paraan mo makikita gumagalaw ang Panginoong Hesus sa buhay mo ngayon? Bilang katibayan na ang pananampalataya mo ay tunay, ang pananampalataya mo ay totoo. Sa pagtatapos, mga kapatid, aking tanungin, kanino ba nakatuon? Kanino nakasentro ang pananampalataya ninyo? Kanino ho ba ito nakasentro? Sa Panginoong Hesus ba talaga nakasentro ang pananampalataya ninyo? Isa pang tanong, tama po ba ang pagkakakilala ninyo sa Panginoong Hesus? Tama ho ba? Siya po ba talaga ay tagapagligtas ang pagkakakilala ninyo? Tagapagligtas ba ang pagkakakilala ninyo? O parang angkal siya na ba ang turing ninyo? Pag sinabi kong parang angkal siya, marami ho kasing mga nagsasabing mga Kristiyano na kanilang Panginoon ang Panginoong Hesukristo dahil sa makukuha nila na ganansya, na grasya. Mga kapatid, kung mali ang pagkakakilala nyo sa Panginoong Hesus, kung hindi ang Panginoong Hesus ng Biblia ang pinag-aaralan natin, ang kilala ninyong Panginoong Hesus. Nakasulat nga sa Mateo 2. Sinasabi ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao para tayo'y iligtas sa mga kasalanan natin. Wala kayong makikita sa Biblia na dumating ang Panginoong Hesus para ayusin ang problema nyong pinansyal. Hindi ho ganun. Wala kayong makikita na ang Panginoong Hesus ay dumating sa mundong ito para pagalingin kayo sa mga sakit ninyo. Hindi ho ganun. Wala kayong makikita ang Panginoong Hesus dumating para ayusin ang problema sa pamilya ninyo. Wala hong ganoon. Dumating ang Panginoong Hesus para iligtas po tayo sa kaparusahan ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Tayo po ay magdasal. Diyos, Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo ay mahabagin, datapwat kami ay mga makakasalanan, kami ay hindi mga tapat. Aming dasalin, Panginoon, na sa aming pag-uwi, sa aming mga pagbubulay-bulay, mangusap po kayo sa amin, na tunay na aming sayasatin, aming tingnan, aming pag-aralan, kung tunay ba talaga ang pananampalataya namin. Panginoon, aming dinarasal, na sa mga panahon na kami ay nagdududa sa inyong salita, aming dasalin na hipuin po ninyo ang aming mga puso upang tunay kaming maniwala, tunay kaming sumampalataya. At Panginoon, dinarasal din po namin ito sa mga kamag-anak namin, kaibigan namin, kasamahan namin. Naway kami maging tapat, maging kumbinsido na ibahagi namin ang Panginoong Hesukristo sa ibang tao. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.